po pwedeng i-allow ng Panginoon ang mga simpleng problema sa ating buhay for us to realize, teka, baka may problema sa pundasyon. Kung ang reaksyon mo, nagmumura ka na, nagiinit na ulo mo, nawawala ka na ng pag-asa, kapatid, hindi sa tinatakot kita. Baka higit pa siya ang maging reaksyon mo kapag dumating ang matinding problema sa buhay mo. Bago pa man ang problema, ayusin na ang pundasyon. Inihayag ni Kristo sa ating narinig na ebanghelyong storya, ito nga ba'y talinghaga, whatever, ng matalino at hangal na nagtayo ng bahay. Sa unang tinig, parang ang dami nilang pagkakaiba. Kasi nga, matalino, hangal, extremes, diba? Pagdating sa pag-aaral po, pwede nating isipin na yung matalino ay nag-aral sa isang magandang eskwelahan, kung saan magaling ang mga nagtuturo, mataas ang level ng pakikipagtalastasan, maganda ang pasilidad, tulad ng Our Lady of La Salette School, nakapag-promote pa, di ba? Samantalang kapag hangal po, pwede mo isipin, baka hindi nga nakapag-aral yan. Pagdating sa estado ng buhay, pwede nating isipin na yung matalino ay may means para magkaroon ng karunungan. Basically po, pwedeng sapat ang kanyang nakakain para maging sapat din o sobra pa ang sustansya sa kanyang katawan para siya makapag-aral ng mabuti. Samantalang ang hangal ay po pwede nating sabihin ang babang estado sa buhay kung gayon ay hindi magkaroon ng sapat na sustansya ng katawan para maayos na makapag-aral. So po pwede rin natin sabihin ang matalino ay mas maraming hamak na nalalaman kumpara sa hangal lamang. Pag sinabing matalino at hangal, parang ang dami lang pagkakaiba. Pero sang-ayon sa sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo, parang hindi naman. Parang magkamukha lang. Sa huli lang nagkaroon ng kaibahan. Imagine, pareho silang may pangarap sa buhay ang makapagpatayo ng bahay. Pag sinabi nga po palang bahay sa Biblia, ito'y tumutukoy sa buhay. Ito rin ay tumutukoy sa pamilya. Remember, nang igawad ni Kristo ang kaligtasan kay Zaccheo, ang sabi niya, ang kaligtasan ngayon ay dumating sa sambahayang ito, sa pamilya ni Zaccheo. So pag sinabing bahay, o pwedeng ito yung sariling buhay, pangarap sa buhay, o kaya kasama ng ating mga mahal sa buhay. So pareho yung matalino at hangal na may pangarap na makapagpatayo ng bahay. Maging matatag ang buhay, magkaroon ng sinabi sa buhay, magkaroon ng matibay na pamilya. At kaya nila pinangarap yan, ay may means naman sila. Hindi nila papangarapin yan kung wala silang kakayanan. In fact, parehong nakapagpatayo ng bahay. Pagdating naman sa nalalaman, kumbaga sa paaralan, pareho ng pinag-aralan, pareho ng mga gurong napakinggan, pareho ng library, pareho ng pasilidad. Kasi ang sinasabi dito, pareho ang narinig nilang turo. Kumbaga naman sa pagsisimba, pareho rin ng relihiyon, pareho rin ng mga pare na napakinggan, o kayo ministro, o kayo mga pastor. Pareho ang salita ng Diyos na kanilang napakinggan. So, tingnan po ninyo, hindi malayo, hindi maraming pagkakaiba. Almost the same sila. Not just that, pareho rin sila na naka-encounter ng bagyo. Pag sinabing bagyo sa Biblia, hindi ito pangkaraniwang ulan, ha? May malakas na hangin ito. May daluyong ito. May baha pang kasama ito. So pag sinabing bagyo sa Biblia, ito ay matinding problema. Pareho rin silang binayo ng bagyo. Saan pumasok yung pagkakaiba? Sa pundasyon ng bahay na tinayo nila. Yung matalino, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, yung hangal sa buhangin lang. At yan ay kumakatawan, hindi basta sa nalalaman, sa turo ng Diyos. Sabi ko nga, pareho sila ng nalalaman, pareho sila ng turo ng Diyos na napakinggan, pareho sila ng turo ng Diyos na napagdasalan, napagnilayan. Pero hindi sila pareho nagsabuhay ng kanilang napag-aralan at napagnilayan. Doon pumasok ang kaibahan. Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, let there be light and there was light. Let there be fish and there were fish. Let there be trees, let there be plants, let there be animals. Gusto ko magkaroon ng tao, nagkaroon ng tao sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, nakagawa si Kristo ng maraming mga himala at milagro. Ganon siya kamakapangyarihan, ang salita ng Diyos. At ito'y magkakaroon lamang ng
kapangyarihan sa ating buhay kung ito ay ating i-a-apply. Doon natin ito mararamdaman, doon natin ito mararanasan, doon magkakaroon ng solid na foundation, ano man ang ating mga pangarap sa buhay. Maliwanag ang sinasabi sa Salmo 127, maliba ang Diyos, ang siyang nagtayo nitong bahay, ang ginawang bahay ay walang saysay o walang tibay. So nasa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yun ang magandang pundasyon ng mga ating mga pinapangarap sa buhay. Noon po ako ina-assign sa isang parokya, tatandaan ko, nabazar ako sa mga cracks doon sa wall ng kwarto ko. So, tumawag ako ng gagawa. Nagawa naman, naremedyohan naman. Yun nga lamang, pagkalipas ng ilang buwan, may crack na naman. So sabi ko, mukhang hindi sanay yung naunang nagtapal, yung naunang nagremedyo. So, tumawag ako ng iba. Nung nakausap ko yung iba na naggagawa, nasabi ko na, remedyohan mo nga yun, tumawag na ako ng gagawa niyan eh. Naremedyohan naman, kaya lang ilang buwan lang. Ayan na naman. This prompted him to think, teka, ano kaya ang problema? Sinabi niya sa akin, Father, pakitanong nga dun sa mga naunang pari sa'yo dito na pinalitan mo. Kung lagi na itong mga cracks na ito. Kasi sa tansya ko, Father, nakailang remedyo na ito. So tinanong ko, at ganun nga, lagi nang may crack dun sa wall ng kwarto. Kaya, yung kausap ko, chinek na niya, hindi yung wall, kundi yung pundasyon. And true enough. Ang diferensya, Father, hindi yung wall, kundi yung pundasyon ng kumbento. Shaky po. Kinakailangan remedyoan, kinakailangan patibayin po ito. Yung kinatatayuan ng kwarto ninyo, sapagat ko hindi, ay, magigiba ito at pag binalas-malas pa, nasa loob pa kayo. Tinakot ako. Kaya, pinagawa na po namin yung pundasyon ng kwarto. Bakit ko sinabi ito? Para sabihin mahalaga yung pundasyon. Kasi po pwedeng magkaroon tayo ng mga cracks sa buhay. Mga simpleng problema. Kung paano po pwedeng i-allow ng Panginoon ang mga simpleng problema sa ating buhay for us to realize, teka, baka may problema sa pundasyon. So, itanong natin sa ating sarili, ano ang naging reaksyon natin sa mga simpleng problema sa ating buhay? Halimbawa, simpleng hassle sa trapiko. Simpleng hindi mo makita kung saan mo nailagay yung bagay na hinahanap mo. Simpleng sakit sa pangangatawan. Simpleng problema sa negosyo sa trabaho. Kung ang reaksyon mo, nagmumura ka na, nagiinit na ulo mo, nawawala ka na ng pag-asa. Kapatid, hindi sa tinatakot kita. Baka higit pa siya ang maging reaksyon mo kapag dumating ang matinding problema sa buhay mo. Simpleng problema ninyong mag-asawa. Nakita mo, ayun na naman yung pinagbihisan. Parang ahas lang. Nakita mo, uminom, nalasing. Minsan lang naman. Nakita mo, si Mrs. bumili ng kung ano-ano naman sa Lazada. Hindi ka man lang in-affirm minsan. Hindi ka naman lang pinansin. Hindi ka man lang nag-greet minsan. Abay, kapag sa simpleng mga problemang iyan, ay nag-hysterical ka na. Inaaway mo na siya o hindi mo na kinikibo sa loob ng ilang araw pa. Kapatid, hindi sa tinatakot kita. Baka higit pa dyan ang maging pag-aaway ninyo pag dumating ang mas matinding problema sa buhay ninyo. Kung sa simpleng pagkakamali ng anak mo, hindi nakuha yung grades na ninanais mo, hindi naging tama ang pagsunod sa iyo, tanghali ng gumising minsan, hindi man lang naayos yung pinagkainan, pinagtulugan, minura-mura mo na. Ang dami mo ng masasakit na salitang sinabi dahil mainit ng ulo mo. Kinumpura mo na sa kapatid niya. Kapatid, hindi sa tinatakot kita. Malamang sa higit pa dyan ang maging reaksyon mo, ang maging galit mo, ang masabi mo sa anak mo kapag dumating na ang matinding problema sa buhay ninyo, ng anak mo. Kung ngayon pa lang ay naiinis ka na sa pagiging paminsan-minsang makulit o matanong, makakalimutin ng magulang mo. Kapatid, hindi pa natatapos yan, tatanda pa yan. Mas magiging makakalimutin yan, mas magiging makulit yan, mas magiging alagain yan. Baka pagdating ng araw, pag-isihan mo, ang mga magiging reaksyon mo, ang mga sasabi mong salita, sakaling mas tumanda pa yan. So, these are all cracks. Ibig sabihin may problema. May problema sa pundasyon. Tingnan mo. Tingnan mo yung pundasyon ng pagkatao mo. Tingnan mo yung pundasyon ng relasyon ninyo. Na kung naaayon naman talaga sa mga turo ng Panginoon, ang problem ay nasa execution. Ang problem ay nasa pagkasabuhay nun. Ang problem ay nasa paninindigan ng pundasyong yon. Kaya dapat ine-execute palagi. Alam mo naman nandyan ang turo ng Panginoon, I will be with you always until the end of time. Hindi kita pababayaan, I won't change. So dapat sa mga simpleng problema sa buhay mo, pinangahawakan mo yon, ine-execute mo yon.
hinahawakan mo yun na, mahal ako ng Panginoon, hindi siya magbabago. He is on His throne. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Alam mo naman, sang-ayon sa turo ng Panginoon, dapat kang magmahal sa asawa mo ng buong puso. Kasama dito ang pagrerespeto. Alam mo naman sa pundasyon ng pag-asama ninyo bilang mag-ina, bilang mag-ama, na kinakailangan mong pagtiyagaan ang anak mo sapagkat ang anak mo ay isang regalo. Ikaw ang unang dapat na magmahal sa anak mo. Alam mo naman yung pundasyon na dapat igalang mo sa lahat ng pagkakataon ng mga magulang mo. Kailangan lamang nating laging i-execute ito para mas maging matibay ang pundasyon. Yung nalalaman nating mga turo ng ating Panginoon upang mas maging matatag tayo pagdating ng mga mas matinding bagyo sa darating na mga panahon. Notice that, hindi ko sinabi kanina pa na sakaling dumating. Mula pa kanina hanggang ngayon ang sinasabi ko na pagdating. Kasi kasang-ayon sa iniinsinuway sa ating Ebanghelyo, matalino man o hangal. So kung pupush mo yan, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, nag-aral man o hindi, makararanas at makararanas ng bagyo, sigurado. Mahirap mag-ayos ng pundasyon ng bahay habang bumabagyo. You do it before. Kung papaanong mahirap mag-ayos ng pundasyon ng pagkatao mo, ng pag-asama ninyo bilang pamilya, sa oras na may matinding problema, you do that before. Yes, pwede natin sabihin, pwede namang ayusin, Father, pagkatapos ng bagyo. Pwede namang ayusin, Father, o improve pagkatapos ng problema. O sige nga, hihintayin mo bang may masira muna? Hihintayin mo bang ang buhay mo, ang bahay, o ang pamilya mo ay gumuho muna bago mo maisip, kinakailangang ayusin na ang problema? Hindi. You do that before. Bago pa man ang problema, ayusin na ang pundasyon. I-execute natin lagi kung ano ang tama, kung ano ang mabuti, and we will never go wrong.